alam naman po natin, ang mga Israelita po ay matitigas ang ulo, dahil po sila sumusuway sa Diyos. Amen? Pero sabi, hanggang sa pumupito ang buhok nila, iningatan pa rin po sila ng Diyos dahil po tungkulin po ng Diyos na sila ingatan at tulungan. Amen? Amen. So, ito na po ang pangako ng Panginoon. Sabi po dito sa Isaiah, sa lahat po na nakakala ng verse na to, paborito po natin lahat ito. Sabi po dito sa Isaiah 46 verse 3 and 4. Sabi po dito, makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayan ng Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagkasilang. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pulutin ang inyong gulong at kayo'y lumagda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. So, salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay po, amen, sa bansang Israel, ang mga lahi ni Jacob. Amen. Alam naman po natin, ang mga Israelita po ay matitigas ang ulo, dahil po sila sumusuway sa Diyos. Amen. Hanggang sa pumupito ang buhok nila, iningatan pa rin po sila ng Diyos dahil po tungkulin po ng Diyos na sila ingatan at tulungan. Amen. So sa buhay po natin ngayon, kung ngayong panahon, meron pong pinangako ang Diyos sa bansang Israel, ang Diyos noon, ang magpahanggang ngayon, siya pa rin po ang Diyos na ating sinasamba ngayon. Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, nandito po tayo sa Jesus Friday, isa din po ito na sinabi sa atin ng Diyos na hanggang sa pangati ang ating buhay ay tungkulin po na tayo na iligtas at tulungan. Amen? Kaya po, ang kabutihan ng Diyos na natamo po po natin lahat, amen? Mula ng pagkabata natin, marami man po tayo ng mga naranasan, iba't ibang mga nararanasan, amen? Nasa mahirap na sitwasyon. Nasa sitwasyon po tayo na parang hindi natin naiintindihan. Alam po natin kung bakit natin napagtagumpayan. Dahil meron po palang Diyos, amen, na tumulong at nag-iingat, nagliligtas sa atin. Amen. Marami po tayong nararanasan, amen, sa kanina nga po, amen. Kaya nga lang po, ang plano ng Diyos, minsan po, taliwas po sa plano mo. Dahil kung diba sabi din po dito sa Isaiah 55 verse 8, na ang ating kaisipan ay hindi katulad po ng ating kaisipan. Amen? Magkakaiba po tayo sa kaisipan ng Diyos, hindi po natin katulad ng kanyang kaisipan. Amen po? Kaya po kung ano po yung ating mga plano, yung taliwas po yun sa plano ng Diyos, kanya po yung sisirain. Amen po? Marami po tayong nararanasan, yung mga pagsubok sa buhay, marami po tayong mga humps, amen, mga twisting and molding, amen, sa ating paglalakbay, habang inaantay po natin, makamtan po natin ang pangako ng Diyos. Hindi po madali, dahil di po ba nakakita naman po natin sa ating mga nilono, amen, sa buhay po ni Job. Alam naman po natin, pinahintulutan ng Diyos na siya ay magkasakit. Amen. Pero kita mo nang nawala ng lahat ang nawala sa kanya, ang kayamanan niya ang mga anak na pagkatapos po noon ay pinalit po ng Diyos. Amen. Amen. Kasi po, kasama po yan sa pagdumunti ng testing sa atin. Amen. Amen. Si Job po yung talagang ano sa Biblia. At doon po sa buhay ni Joseph. Amen. Na kung nababasa niyo po yung buhay na na-inspire din po ako doon. Diba, bata pa siya, inalun po siya sa balon, hanggang sa pinpunta siya sa mga Egyptian, diba, napunta siya sa kung saan. Amen. Pero pagdating ng panahon, maganda rin po ang kinahinatnan. Amen. Amen. Ganun din po sa buhay natin. Marami po tayong mararanasan hindi maganda. Marami po tayong mararanasan ng mga bagyo, unos ng buhay. Amen. Katulad po ni Pedro, amen, na magkasama po niya si Jesus nung siya sa tubig, lumakad siya sa tubig, nakakita po siya nakaramdam siya ng may hangin at alon, ay nag-doubt siya. Amen. Kaya sa ating buhay, marami din po tayong ganyan. Amen. Kaya hindi po natin sabihin, madali po ang buhay Kristiyano.
Yung pala po marami pong molding and twisting po tayo Amen. tayong mararanasan. Pero dahil po sa kabutihan at hatag ng Diyos, dahil po may pangako siya na iingatan niya tayo. Amen? Tungkulin niya po na ingatan niya tayo hanggang sa hindi po ang ating buhay. Amen. Marami pong mga pangako ng Diyos sa Biblia na wala pong sinabi din. Marami pong pangako ang Diyos sa Biblia pero wala pong sinabi ng Diyos na buhay. Na buhay pa tayo bukas. Amen. Amen. Wala po siyang pinangako kaya po super po talagang nakakaalis ang Diyos. Amen. Ang mga pangako niya noong panahon ng ating mga ninuno magpahanggang ngayon ay ating pa rin po itong makakamtan. Amen po. Amen. So, yun. Kaya marami po talaga tayong nararanasan sa buhay na ito. Hindi po yung sigulaki ang mga Kristiyano. Sabi nga po ng ating pastora, kung ikaw ay Kristiyano, napabanjing-banjing lang. Aba, ano mo po yung sarili mo sa... ano po yung sarili niyo sa Lord? Kung nakasintro pa po ba talaga tayo sa Lord? Amen. Totoo po yan. Talagang, pagka ikaw pa na talaga nag-pitex ka lang sa paglilingkod, at wala kang mga nararanasan kakaiba sa buhay bilang Kristiyano, at magkaibigan pa po kayo pala ng kaaway. Amen. So, sabi ko nga, totoo po pala yung sinasabi na talagang pag naglilingkod ka sa Diyos, maraming gagawin ang kaaway kung makamalis ka, hindi ka mag-ministry, kasi yan po yung isa kung bakit ayoko tumayo sa pangako dahil marami pong tumatatak sa isip ko na baka hindi ko mapagampanan, baka hindi ko i-deliver ng hindi ko ma-deliver ng maayos, hindi ko na maintindihan. Marami pong baka nangyari sa buhay ko. Pero salamat po sa Diyos dahil po ang tiwala niya ay hindi ko po inaalis. Amen. Talagang ilagay niya sa puso ko na tanggapin ko. Amen. Yun po dahil mabuti siya, hindi talaga nagbabago ang Diyos doon at magpahanggang ngayon. Dahil tungkulin niya po na tayo ingatan. Amen. Hanggang sa pagdating ng ating buhay. Amen. Malakpak mo ang lahat ng mga pumunta ko. Kaya kasama po ako dyan. Amen. So, yun. Marami pa po gusto ang ibig sabihin ng Diyos. Tawa yung asawa ko. Dami niya kasi ako chinitcher ha. Dahil alam niya talaga na medyo pero salamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat. Dahil ganun po talaga ang buhay. Hindi po tayo makakapagtuloy-tuloy makapag-inig sa Diyos dahil marami po kasi marami po hadlang, marami po basta maraming hadlang. Amen. Wala po talagang ibang magagawa kundi lumapit na lang po talaga sa Diyos. Dahil po ang Diyos na lumikha sa atin, ay siya lamang po ang ating, sabi nga hindi po ba niya na kung tayo pinahihirapan na bibigatan, ay sa Kanya lamang po tayo lumapit. At sabi din po na sa Jeremiah 32:27, na sabi ng Diyos sa lahat ng tao, walang bagay na hindi na kayang gawin. Amen. Lahat ng bagay ay kaya gawin ng Diyos. Kung ganitong sitwasyon natin ngayon, kaya ng Diyos baguhin ang lahat. Amen? Sabi ko sa pag-ulay-ulay ko na, kung kami nakatira sa lumang bahay, kung maraming nagano na kawawa ang aming kalagayan, mas meron pa po palang mas kawawa sa amin. Dahil marami pong tao sa labas na wala pong bahay. Amen? Hindi ko po kami, baka matulong siya, pero hindi po kami nawalan. At ang bahay ngayon, ay yung kasagutan ng Diyos na sa panalangin namin na magkaroon ng kapayapaan. Wala man po kami, sabi ko lang sa Lord na hindi man po kami mayaman, maraming pera, basta payapang buhay at tahimik na buhay. Amen. Kita mo po ang bahay na yan, napakatahimik po. Yun po ang pangako na natanggap namin sa Diyos. Dahil po talagang hindi po niya hayaan ang kanyang anak ay lagi pong nililigid ng kaaway. Kahit hindi po nawawala doon yung mga pag-uusig, paninira, pero sa Satanas lang yan sa likod dyan. Pero ang Diyos, sabi naman po sa 14:14, ang Diyos po ang magtatanggol. Amen. Pagtatanggol po tayo ng Diyos.
ligtas na mananatili lamang po tayo sa Kanya. Amen. Wala pong magagawa sa kanila sa kapangyarihan ng Diyos dahil isa lamang siyang nilikha ng Diyos. Ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan. Amen. Kaya po, yun lamang po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pangako na sa atin ng Panginoon na kayo'y nilikha ko, kayo tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. So marami po tayong manaranasan sa ating buhay, sa mga sakit karamdaman, sa mga karanasan natin sa labas na disgrasya tayo. Ang pag-iingat at pagliligtas at pagtulong ng Diyos ay ating po nakakalitan. Amen? So, yun lamang po ang pinapaabot ko kahit yung pangako ng Diyos. Amen po? Ang pangako ng Diyos at ang pangako ng Diyos at ang pangako ng Diyos.